Magandang umaga. Narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nanatili sa mga evacuation center ng mga taga Castellana at La Carlota City sa Negros Occidental na lumikas kagabi kasunod ng pagputok ng bulkang Canlaon. Pinaalalahanan ang mga residente na laging magsuot ng face mask bilang proteksyon sa ashfall. Nagpadala na ng tulong sa kanila ang Provincial Disaster Management Program Division. At may unang balita live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Eileen? Igan, nakataas pa rin sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon dahil sa nagpapatuloy na aktibidad nito base sa monitoring ng PHIVOLCS. Pumutok ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kagabi. Nagbuga ito ng makapal na usok na abot sa 5,000 metro ang taas. Dahil dito, itinaas sa Alert Level 2 ng PHIVOLCS ang Bulkang Canlaon. Ibig sabihin, bawal pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Nakatanggap na ng request para sa dagdag na tulong ang Negros Occidental Provincial Disaster Management Program Division mula sa mga LGU ng La Castellana at La Carlota City dahil sa epekto ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Ayon kay Irene Bell Plotenia, ilan lang sa mga hinihingi ng mga LGU ay ang dagdag na personnel na i-deploy para sa disaster response, pagkain at damit. Nag-coordinate pagkita sa aton nga logistics and sa aton nga food and non-food cluster. As to the preparations, coordinated it with the GSO and PSWDO. Ang resources na naman niya, ma'am, ari na di sila. Actually, we will be deploying one team, papad ko sa isa ka LGU natin. Sa La Carlota City, may mga residente nang nag-evacuate at kasalukuyang nananatili sa gym ng lungsod. Sila ay mula sa Barangay Yubo at Barangay Araal na pawang malalapit sa paanan ng Bulkang Canlaon. Sa bayan ng La Castellana, may mga residente na ring dinala sa mga evacuation center. Nagpapatuloy pa ang preemptive evacuation sa iba pang barangay malapit sa Bulkang Canlaon. Panawagan naman ng Canlaon Volcano Observatory sa mga residente na huwag magpanik at kung maaari, iwasang lumabas ng bahay at magsuot ng face mask dahil sa ashfall. So ang ginapangayo lang natin nga let's stay alert kag kung ano man ang mga information nga nababata naton, let's screen danay, let's think danay kung sakto ba ang information nga aton nga Igan, sa ngayon dumating na ang response team ng Provincial Disaster Risk and Management Office sa bayan ng La Castellana upang tumulong sa kahandaan ng LGU. Naka-blue alert status na rin ang buong probinsya ng Negros Occidental dahil sa pag-alboroto ng bulkan. Igan? Eileen, hanggang ngayon ba, ano sitwasyon ng bulkan Canlaon? Nagbubuga pa rin ba ng usok? Igan, kung makikita nyo sa ating likuran ay may konting usok pa rin na binubuga ang Bulkang Canlaon. Ngunit nagpapatuloy pa rin ang monitoring ng PHIVOLCS sa iba pang aktibidad ng bulkan. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Bumagsak sa pinakamababa sa loob ng 19 na buwan ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan kahapon sa 58 pesos at 68 centavos kada dolyar, pinakamababa mula November 3, 2022. Pabor ito sa mga kaanak ng mga OFW na nakatatanggap ng padalang dolyar. Pero maaaring magresulta sa pagtaas ng presyo ng mga ini-import na produkto tulad ng langis. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, kasama sa mga nakaapekto sa paghina ng piso kontra dolyar ang paghina ng local manufacturing sector nitong Mayo. Una nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pansamantala lang ang paghina ng piso. Nakaapekto raw dyan ang desisyon ng US Federal Reserve na huwag munang magbaba ng interest rate. Umaasa ang Department of Energy na sasapat na ang supply ng kuryente sa Luzon ngayong linggo. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni DOE Assistant Secretary Mario Marasigan na makakabalik na kasi sa grid ang Pagbilao Unit 2 at Quezon Power Plant. Sa ngayon, 16 na power plant ang hindi gumagana sa Luzon. 6 naman ang derated capacity o yung gumagana pero sa mas mababang kapasidad.
Nitong weekend, 2 milyong customer ng Meralco na naapektuhan ng rotational brownout sa NCR, bahagi ng Central Luzon at Calabarzon dahil sa red alert status ng Luzon Grid. Suspendido ng hanggang 6 na buwan si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay sa pagkakasangkot niya umano sa iligal na operasyon ng Pogo sa kanilang lungsod. Bukod sa suspensyon, posible pa siyang maharap sa reklamong tax evasion, sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. May unang balita si Joseph Morong. Lumaki po ako dito sa Pilipinas po. May 24 nang ireklamo ng DILG sa Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito ng pagkakasangkot sa umuning illegal na operasyon ng Pogo sa kanyang lugar na niraid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC noong March 13. Sa utos ni Ombudsman Samuel Martires na pirmado noong May 31, pinatawan ng hanggang 6 na buwang suspensyon ng walang sweldo si Guo, pati si Municipal Officer Aidan Sigua at Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo. Sabi ng Ombudsman, may malakas na ebidensya na nagpapakita ng guilt o pananagutan na maaaring dahilan para matanggal sila sa opisina at ang pananatili nila sa pwesto ay maaaring makaapekto sa investigasyong gagawin sa kanila. Immediately executory rin ang utos. Ipinataw ng Ombudsman ang preventive suspension laban kay Mayor Guo at 2 iba pa para hindi nila maimpluwensyahan ang gagawing investigasyon ng Ombudsman sa reklamong inihain laban sa kanila ng DILG. Naghain ng reklamong administratibo ang DILG sa Ombudsman dahil sa umunoy pagpayag sa illegal na Pogo operation ng Hong Seng at Sun Yuan sa lupa ng Baofu Land Development Incorporated kung saan presidente si Guo. Si Guo raw ang nag-apply ng clearance para magtayo ng mga building ng Baofu at mag-imbita ng mga negosyante roon noong 2019. Nung hindi pa mayor si Guo, siya rin daw ang humarap para sa Baofu para humingi ng letter of no objection sa Sangguniang Bayan. May 50% share din daw itong stock sa kumpanya, bagaman sabi ni Guo ay ibinenta na niya ang mga ito nang manalo siyang mayor noong 2022. Pero sabi ng DILG, palabas lamang o simulated ang pagbebenta ng shares ni Guo at may mga shares pa rin ito sa Baofu. Matapos maging mayor si Guo raw ang nagbigay ng business permit sa operasyon ng Pogo ng Hong Seng kahit kanselado na ang lisensya nito at sa pamalit nitong kumpanya na Sun Yuan. Kahit daw may cease and desist order ang PAGCOR laban sa Sun Yuan, hindi pa rin kinansela ang business permit nito. Sabit si Ocampo sa reklamo dahil sa pag-i-issue ng permit sa Sun Yuan kahit hindi ito kumpleto ng dokumento. Si Sigua naman ang pumirma ng bilhin ng Baofu ang lupa ni Guo. At dahil hindi nito inimbestigahan ng kapabayaan ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan nang payagan nito ang Sun Yuan na mag-operate. Git ng DILG na bigo si Guo na masiguro na nagawa ng maayos ni Ocampo at Sigua ang kanilang trabaho tungkol sa pagtupad sa requirements ng Sun Yuan. Sabi ni Senator Risa Ontiveros sa chairperson ng komite na nag-iimbestiga kay Guo sa Senado, nararapat lamang na suspindihin ng alkalde. Sana lamang daw ay hindi pa huli ang lahat dahil may impormasyon sila na hinaharang ni Guo ang investigasyon matapos ang raid sa Pogo sa Bamban. Malinaw daw na may koneksyon si Guo sa Pogo na hinihinalang sangkot din daw sa hacking at paniniktik. Sabi naman ni Guo sa isang Facebook post, tinatanggap niya ang suspensyon. Handa rin daw siya makipagtulungan para masigurong katotohanan at hustisya. Pagkakataon na rin anya ito para linawin ang mga paratang laban sa kanya. Muling giit ng alkalde, wala siyang kasalanan at tapat daw siyang nagsisilbi. Patuloy din daw niyang ipagtatanggol ang kanyang integridad at pagkatao. Sa hiwalay na pahayag, iginit ng abogado ni Guo na limitado ang papel ng LGU sa pamamahala gaya ng pagbibigay ng business permits. Binigyan din daw ni Guo na ang PAGCOR ang may otoridad sa mga Pogo operation. Tumanggi naman magbigay ng pahayagang suspendido rin sa Ocampo habang sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Sigua. Bukod sa inihaing reklamo ng DILG, posible ring maharap sa tax evasion complaint si Guo at iba pang local official. Hinahanda na raw ito ng PAOC. Well, as far as we are concerned po, may mga nakita kami mga violations niya. Maaring sampahan din po namin siya ng mga violation ng Securities Regulation Code. Maging yung iba pa pong mga opisyales nung Hong Seng at saka nung Sun Yuan at Baofu. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Avisala! 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 Ganito ba? Avisala! Ganito ba? Ang tanong ng netizens, may magbabalik kaya na Hara sa Encantadia? Ako pa rin ang tunay na reyna ng Direy.
Sa isang Instagram video, spotted si Kapuso actress Kylie Padilla suot ang kanyang iconic amihan costume. Tila teaser ito ng kanyang full transformation video at pagkasa sa hamon ni Gabby Garcia. Una nang nag-transform si Gabby Alasangre Alena sa isa ring trending video. Sina Sangre Danaya at Pirena, susunod na kaya? Abangan! Samantala, speaking of Sangres, trending ang TikTok pakulo ni Sangre Flamara, Faith Da Silva. Yan ang entry ng Sparkle Star sa hard launch trend. Sa umpisa, todo kilig si Faith sa pagkain ng kikiam habang sinusubuan siya ng misteryosong kamay. Pero after i-reveal, hindi pala iyon kamay ng boyfriend niya, kundi kay kuyang street food vendor. Hindi siya masaya. Hit sa netizens ang video with 4.7 million views. Galit. Dinamay mo pa ako dito. Kasunod po ng pagputok ng Bulkang Kanlaon, may payo ang Department of Health bilang proteksyon laban sa dala nitong ashfall. Sabi po ng DOH, iwasan munang lumabas ng bahay, lalo't kung hindi kailangan. Alamin ang sitwasyon sa kalsada at ihanda ang emergency bag na may lamang supply ng pagkain, tubig, damit, first aid at gamot. Linisin din daw po ang mga alulod at bubong ng bahay pero gawin lang ito kapag tapos na ang pagbagsak ng abo. Makinig din po sa payo ng mga lokal na otoridad para sa susunod na gagawin. Problema pa rin ng ilang residente ng Zamboanga City ang supply ng tubig. Sa kabila kasi ng pag-uulan, mababa pa rin ang antas ng tubig sa water treatment plant doon. At yan ang unang balita live ni Krisa Dapita ng GMA Regional TV, One Mindanao. Krisa? Yes, Ivan, ayon sa Zamboanga City Water District ay patuloy pa ring bumababa ang level ng tubig sa water treatment plant dito sa Zamboanga City. Nakaranas ng pag-ulan ang Zamboanga City nitong mga nagdaang araw. Palatandaan na malapit nang matapos ang nararanasang El Nino ayon sa Pag-asa. Pero sa kabila niyan, nananatiling mababa ang water level sa water treatment plant sa Barangay Pasunangka na nagsusupply ng tubig sa 60 barangay sa East Coast Area at Central Business District ng lungsod. As of 3 p.m. ng Lunes, nasa 73.94 ang water level. Mababa ito kung ikukumpara sa 74.20 na normal water level sa water treatment plant. Ayon sa Zamboanga City Water District, magpapatuloy pa rin ang ipinapatupad na water rationing sa syudad. Although siya na-increase sa diaton mga level and na production, pero hindi pa kita pwede kunele man lift kunel daton about the water rationing schedule kasi abasubi hindi pagad abla to normalize for quanto days ang sina lang gayud diaton level. Ang ilang residente idinadaing na ang kawalan nila ng tubig. Nuay, si 2 days siya. Abita porketan ulan niya manera no man agwa. Hindi naapektuhan ng mga pag-ulan ang Pasunangka watershed kung saan naroon ang water treatment plant. Kaya't patuloy ang pagbaba ng water level. Pero ayon sa Pag-asa Zamboanga, aasahan ang mga pag-ulan sa lungsod sa buong buwan ng Hunyo na inaasahang magbibigay solusyon sa kanilang problema sa tubig. As of 6 a.m. kanina ay nasa 74.04 meters na ang water level sa water treatment plant. Pero mababa pa rin ito sa normal water level na 74.20 meters ayon sa ZCWD. Posible raw mas bumaba pa ito kung hindi na mag-uulan sa susunod pang mga araw dito sa Zamboanga City. Ivan? Maraming salamat, Krisa Dapita ng GMA Regional TV, One Mindanao. Ipinatutupad na po ngayon ang second tranche o yung pangalawang bagsak ng toll increase sa North Luzon Expressway o NLEX. Nagulat dyan ang ilang motorista. At live mula sa NLEX Balintawak, may unang balita si James Agustin. James, hindi ba nila nabalitaan? Ivan, sabi nung ilang mga motorista na nakausap natin ay medyo mabigat at meron nga mga nagulat at ngayon lamang nalaman mula sa atin na epektibo na ngayong araw yung toll hike dito sa North Luzon Expressway o NLEX. Epektibo na ngayong araw ang tasingil sa toll sa North Luzon Expressway o NLEX. Para sa open system o yung mula sa Balintawak hanggang Marilao, Bulacan, 5 pesos ang dagdag para sa Class 1 vehicles tulad ng mga kotse at SUV.
14 pesos naman para sa Class 2 tulad ng mga bus at maliliit na truck at 17 pesos para sa Class 3. Kung end-to-end naman ang biyahe mula Metro Manila hanggang Mabalacat City, 27 pesos ang dagdag para sa Class 1, 68 pesos para sa Class 2 at 81 pesos para sa Class 3. Ang motorisang si Anthony papuntang Pampanga, ikinagulat niya ang toll hike. Sa mga nagbibiyaheng katulad namin, mabigat sa amin yun. Pag kinumpute mo kung everyday ka nadaan, malaking bagay. Pangdagdag na rin sa diesel. Ang truck driver naman na si Sandro, 2 beses daw kada linggo dumaraan sa NLEX. Biyahe siyang Tarlac ngayong araw para mag-deliver ng purified water. Medyo mabigat talaga, sir. Oo, mabigat para sa bagay sa akin. Tao lang ako ng kampanya. Yung kampanya siguro, hindi pa siguro alam nila ngayon 4 na beses naman kada araw dumaraan sa expressway. Ang bus driver na si Alfred na may rutang Monumento Angat. Malaking na naman. Pasarin sa operator. Dahil hindi naman nagtataas ang pamasahe, tumataas yung fare sa NLEX. Tapos yun nga, wala pa naman pong fare increase. Kaya pasanin na naman ang operator. Pag nag-increase ang pamasahe, apektado na naman ang mananakay, ang pasahero. Sa ngayon po, wala pa namang increase. Ang taas singil ay ang second tranche ng toll adjustment na inoprobahan ng Toll Regulatory Board para sa NLEX. Samantala, Ivan, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Maluwag na maluwag po, lalo na sa RFID lane. Dito sa gawing kanan, bahagyan nagkakaroon ng pila pero mabilis din naman yung usad ng mga sasakyan. Meron din mga motorista dito na nagpapakabit ng RFID sticker. Yan ang unang balita mula rito sa NLEX. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Maagang pumila ang ilang kababayan nating gustong maging nurse sa Amerika sa isang job fair sa Quezon City. Yan ang unang balita, live ni Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Ngayong Martes at Miyerkules may magandang oportunidad para sa mga nais magtrabaho bilang nurse sa Amerika. Ang hiring process dito isasagawa sa New Manila, sa Quezon City. Hindi biro ang sakripisyo na mawalay sa pamilya, pero kailangang isipin ang kanilang kinabukasan. Bagay na hindi raw basta maibibigay sa ngayon ni Rudy Dangala Cruz, nakakasimula lang sa trabaho bilang nurse. Alam naman natin na dito sa Pilipinas, minimum lang salary ng mga nurses. Siyempre, kailangan din natin magawa ng paraan para mabuhay natin ang family natin. Compared dito, yung way of living nga natin, napakataas ng mga bilihin. Kaya si Rudy una sa pila ngayong umaga para mag-apply bilang nurse sa Amerika. May job fair kasi mula ngayong Martes, June 4 at Miyerkules, June 5 dito sa tanggapan ng IPAMS o Industrial Personnel and Management Services sa Aurora Boulevard sa New Manila, Quezon City. Sa Biyernes, June 7 sa Tacloban City naman. On the spot ang interview at hiring dahil narito ang mga top executive ng US Hospital na Hendrick Health, pati ang foreign placement agency na Visa Solutions Healthcare. Higit sa lahat, libre ito. Hindi sisingilin ng mga matatanggap na nurse para sa kanilang job application. Bukod sa magandang oportunidad, malaking bagay para sa isa pang aplikante na si Christine Aduna na walang gastusin. Hindi madaling maging nurse kaya nalulungkot din siya na sa ibang bansa pa niya kailangang hanapin ang tamang kompensasyon para sa kanilang hanay. Physically, emotionally mahirap, pero hindi kasi well compensated dito sa atin. Same pagod pero yung sasahod kasi, syempre, yung opportunity sa abroad mas malaki kaysa nandito sa Pilipinas. So Igan, ito sa ating likuran yung pila sa ngayon. Ayon sa pamunuan, 300 daw ang kanilang tatanggapin. At tumatanggap din ng walk-in applicants. At muli, June 4 hanggang June 5 dito yan sa Metro Manila, dito sa New Manila. At June 7 naman sa Tacloban Leyte. Ito ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Sa kanyang pagbisita sa Pilipinas, pinasalamatan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky si Pangulong Bongbong Marcos sa suporta ng Pilipinas sa Ukraine sa gitna ng giyera nito sa Russia. Naniniwala rin si President Zelensky na dapat magkaisa ang Ukraine at Pilipinas para depensahan ang teritoryo nito laban sa mga nagtatangkang manakop. Narito po ang aking one-on-one interview. Bagamat nasa kalagitnaan ng giyera ang bansang Ukraine, minarapat pa rin ni President Volodymyr Zelensky na bumisita sa ating bansa dahil ganito raw niya pinahahalagahan ang boses ng Pilipinas at ng buong rehiyon sa usaping pangkapayapaan at kalayaan.
Minabuti rin niyang pumunta rito para personal na imbitahan si Pangulong Bongbong Marcos sa nalalapit na Peace Summit ng Ukraine na gaganapin sa Switzerland ngayong June 15. It was very important directly to invite the president, directly to speak with him about the details what's going on the battlefield, what Russia brought with this war to our land, all this crisis. And of course, for us it's very important not to give Russia possibility to influence on Asia. We are preparing our steps to peace. And of course, for us it's very important that Philippines really support our territorial integrity and sovereignty. Kamakailan lang sa dinaluhang Shangri-La Dialogue sa Singapore, nagpahayag si President Zelensky ng kanyang pagkabahala sa tila pagpipigil ng Russia at China sa ibang mga bansa na dumalo sa naturang summit. You said Russia and China are trying to undermine your peace summit in Switzerland this month. Do you think Russia and China are afraid that the summit would become such a huge success that it could undermine their global influence, and how so? Yes, because it's a pity that China joined it to Russia and now helps them to push the leaders not participate in the peace summit. We've been in shock really because we count on all the world, and but I think this is a surprise for Russia and their allies that for today we have the confirmation from 107 countries, and this is huge result. I think that Russia counted that nobody will attempt the summit and nobody will participate us, but you see that really mostly the world on the side of peace. Maihahalin tulad nga raw niya sa kanyang bansa ang nangyayari ngayon sa Pilipinas sa gitna ng panghaharas naman ng China sa mga barko natin sa West Philippine Sea. And that's why we have to hold the situation, and we have to be together with very strong and clean position that nobody can occupy your territory. Nobody. I think that there are a lot of similar things and a lot of challenges. That's why we spoke with the president that now we need unity. If we will stay strong, it means that it will give very important signal to other countries, not to try even to think how to occupy it, other independent countries. Ukraine is considered a small country compared to Russia, but you are still successfully standing up against Russia. What kind of lesson can the Philippines learn from your experience, especially with all these tensions in the West Philippine Sea and all the bullyings that we've been experiencing from China? The lesson is that if you are on your territory, if you are in unity between people, government, soldiers, I mean everybody will defend your house. The world saw that the resilience of our people, and that's why my message to you, of course we wish you only peace, but you have to be ready and to think about defending shield for the country. Nang tanungin kung ano nagpapatatag sa kanya sa kabila ng lakas ng Russia. Yes, moral is good. I think that Ukrainians still strong because we are right, because we are with a very honest position. We are on our land, in our house, with our lovely children, and we will stay till the peace will come. This is what you want to tell the Filipino people. Yes, and Ukraine will never forget on which side you are now. Historically, I think you are on the side of truth, on the side of peace. In any challenges for your country, Ukraine will stay together with you. Kumustahin na po natin kondisyon ng Bulkang Kanlaon. Makakasap natin si PHIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Opo, sa latest monitoring niyo po, nasundan pa ba yung pagsabog ng Bulkang Kanlaon kagabi? Wala na po tayong na-observe na pagsabog since yesterday, so hindi na po nasundan. Opo. So far, yung explosive eruption yesterday. Saan ba yung iba pang volcanic earthquake, ashfall, iba pa ho, diyan sa bulkan ngayong araw na ito?
May mga tatlo tayong scenarios na tinitingnan. Kapag yung monitoring parameters natin are maintained, pwedeng magkaroon ng phreatic and short-lived explosive eruptions in the next few days. So if this happens, alert level 2 will be maintained. Ngayon, kapag dumadami naman yung earthquakes natin, ground deformation and volcanic parameters ay lalala, pwedeng magkaroon ng magmatic eruption. So if this happens, pwedeng itaas namin yung alert level from alert level 2 to alert level 3. Now, if kapag monitoring parameters naman natin will decline, the alert level will step down to alert level 1 after sufficient observation has elapsed. Opo. Ano po dahilan ng pagsabog, Direktor, ng Bulkang Kanlaon? Ito ba yung matagal na binabantayan ng PBOX? Yes, matagal nang binabantayan namin ang Kanlaon volcano. The reason why it erupted because it's active. And since 1866, meron na tayong 43 volcanic eruptions, including the one yesterday. Opo. Ngayon, for the past year, since 2023, naglabas tayo ng 5 advisories for Kanlaon volcano kasi dumadami yung volcanic earthquake. And in fact, the last advisory that we released was last May 26 kasi nagkaroon ng 24 volcanic earthquakes. Normally, hindi tataas sa 5 volcanic earthquakes in a day yung Kanlaon volcano. But last May 26, nagkaroon ng 24 volcanic earthquakes. That's the reason why we released an advisory. Saan po mga lugar sa Negros Island ang pinakamapanganib po ngayon? Meron tayong mga lugar na kasama doon sa 4-kilometer permanent danger zone. So may barangay na kasama sa La Castillana, may barangay sa San Carlos City, meron sa Bago City, and may 4 na barangay sa Canlaon City and 2 barangay sa La Carlota City ang kasama doon sa permanent danger zone. So ito yung mga delikado, dapat walang tao dito. Direktor, paalala po sa mga residenteng nakatira malapit sa Kanlaon, may mga ginawa na rin po ba kayong parang evacuation? Yung LGU sa La Carlota City, nagpa-evacuate sila kahapon. But paalala natin sa ating mga kababayan around Kanlaon volcano to observe the permanent danger zone, which is 4 kilometers from the crater of the volcano. Huwag pong pumasok sa loob to minimize risk from sudden explosions, rockfalls, or landslides. And kapag may volcanic ash or may masangsang na maamoy sila, then they have to wear face mask. Sa ashfall, Ay, maraming salamat po, PBOX Director Teresito Bacolcol. Ingat po. Maraming salamat din po. Samantala, malaki pong itinaas ang presyo ng mga gulay sa palengke. Ang ilan nga'y dumoble. At mula sa Maynila, may unang balita live. Si EJ Gomez. EJ, bakit daw nagtaasan ang presyo ng gulay? Ivan, sa mga kababayan nga natin dyan na mahilig magluto at kumain ng putahing gulay. Nako, mapipilitan ho siguro ang ilan sa inyo, lalo na yung mga nagtitipid na umiwas muna. Ang presyo kasi ng mga gulay talagang nagtaasan. Gulay na sangkap sa mga luto gaya na lang ng Pinoy na chapsoy at pakbet. Ang kada kilo nga ng ilang gulay dito sa Paco Market, katumbas na ng 1 kilo ng karneng baboy o manok. Si Judineth na araw-araw na mamalengke, may nakaplano sanang lutuin na kailangan ng ilang gulay. Laking gulat na lang niya nang malaman ang presyuhan ng gulay rito sa Paco Market sa Maynila. Ay ginto, sobra po. Parang iisipin mo na lang, hindi na lang ako magugulay. Mag-ibang luto na lang po kasi grabe po, pechay, patatas, sili, halos lahat po. Pechay, magkano lang po dati ngayon? 200 plus, ha? Huwag na lang. Igigisa ko lang 200 plus po 1 kilo. Ayon sa ilang tindera, mapalokalo imported na gulay, tumaas ang presyo. Over ang presyo. Ang Tagalog, mahal. Ang Bagyo, mahal. Yung mga pag may imported naman, inaano din nila, pinataasan na din nila. Dahil gumagaya sila. Ang kada kilo ng carrots dumoble sa dating 60 pesos kada kilo, 100 pesos na ngayon.
Ganyan din sa kalabasa na dating 30 pesos lang pero ngayon ay 60 pesos na. Ang broccoli naman na dating nasa 120 pesos lang hanggang 350 pesos na ang kada kilo. Ganyan din ang cauliflower na dati lang 120 pesos pero ngayon ay 250 pesos ang kada kilo. Triple naman ang itinaas ng kada kilo ng mustasa na 300 pesos na ngayon. Ang pechay Tagalog naman mula sa dating 60 pesos lang, lumobo na sa 300 pesos ang kada kilo. Ayon sa ilang tindera, kakulangan sa supply ang isa sa mga rason ng kanilang mga biyahero. Kasi walang dating eh. Lahat ng gulay tumaas. Lahat ng bagyo, pechay, repolyo, beans, mga lahat yan nagtaasan na. Kasi mahina ang supply ngayon eh. Noong isang araw, nagpabili ako 1 box. Kaso ang pinabigay lang sa akin, 5 kilos. Ang mamimili, wala naman daw magagawa. Wala po tayong magagawa eh. Ganun po yung presyo po nila eh. Budget na lang po. Ivan, samantala wala namang naging pagtaas sa presyo ng kangkong, talbos at dahon ng sili. 10 piso pa rin ang kada tali. Ayon sa ilang tindera na nakausap natin kanina, nangangamba raw sila na yung mga gulay na nagtaasan na ang presyo ngayon, baka raw mas tumaas palalo ngayon na panahon na ng tag-ulan. Kung mangyayari daw yan, talagang barya-barya na lang daw ang kanilang magiging kita. At yan ang unang balita mula rito sa Paco, Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.